Into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say for one last time, as I come into your presence, past the gates of grace, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Once more, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all, yes, oh Lord. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. Yes, oh Lord. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. 'Cause day and night and day, let incense arise.
day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. Oh, yes, oh God. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. To God be all the glory. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. You deserve the glory. You deserve the honor, Heavenly Father. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko po, Lord, na patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga kasalanan. Hallelujah. Bigyan mo po kami ng kalakasan, O God, sa oras na ito, Panginoon. Open our heart, our ears, Panginoon, spiritual ears, spiritual heart, O God, na ang papakinggan namin na yung salita sa oras na ito, Panginoon, ay magtimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Dalangin ko rin po, Lord, na i-bless po po ang bawat isa sa oras na ito, Panginoon. Lahat ng mananalangin, Panginoon, ay tingin mo ang kanilang panalangin sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ang dalangin po, Panginoon, sa gabing ito, ay hallelujah. Hallelujah, Jesus. Bless mo po ang bawat isa, Panginoon, lalong-lalo na mag-share ng inyong words, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah. In Jesus we pray. Amen and amen. My body is a temple of the Holy Spirit, cleansed, redeemed, and sanctified by the blood of Jesus. My members, the part of my body, are instruments for righteousness, yield to God for His service and His glory. The devil has no place in me. The devil has no power over me. No unsettled claims against me. All has been settled by the blood of Jesus. I overcome Satan by the blood of the Lamb and by the word of testimony, and I love not my life unto death, for my body is for the Lord, and the Lord is for my body. I am the righteousness of God in Christ Jesus. To God be all the glory. Amen. Praise God, hallelujah. To God be all the glory, hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa, hallelujah, hallelujah. Purihin ng Diyos. It's a big privilege muli na ako muling maghahayag ng salita ng Panginoon. Hallelujah, praise God, hallelujah. Thank you Jesus. Thank you, Holy Spirit. Okay, handa na po ba kayo? Are you excited to listen the Word of God? Amen, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Thank you po, Pastor. Hallelujah. Praise God. So, this month of July, ang ating tema is about the seek ye first the kingdom. Seek ye first. So, ito po ang aking tatalakayin sa gabing ito. Hello, sis Elsa from Canada. Kasama po natin ang ating sister. Hello, hello, hello. Yes. Hallelujah. Praise God. So, ito po ang ating topic for today. Ano ang mas dapat unahin, ministry o family? Di ba? So, of course, hindi ito simpleng tanong at hindi rin ito simpleng sagot. Maraming nalilito dito dahil parang kailangan mong mamili. Maglingkod ka sa Diyos o unahin mo ang pamilya mo. Pero paano nga ba ayon sa Biblia? So ating pakinggan, ihanda po natin ang ating mga puso, ihanda po natin ang ating mga tainga, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng kasulatan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang totoo, hindi magkalaban ang dalawa kapag tama ang perspective mo. Una, hindi magkalaban ang ministry at family. Hindi ka pinapapili ng Diyos sa pagitan ng dalawa. Inaayos niya ang priority mo. Ang pamilya mo ay ministry at ang ministry mo ay hindi dapat sumira sa pamilya mo. Kapag tama ang puso mo, hindi ka mapupunta sa either or na mamili either or. Mapupunta ka sa both in the right order. Yan. May responsibility ka sa pamilya mo. Hindi pwedeng active ka sa labas, pero absent ka sa bahay. Ang tunay na spiritual maturity, nakikita muna sa loob ng tahanan. Kung hindi mo kayang alagaan ang pamilya mo, paano mo aalagaan ang ministry mo? Sabi po sa 1 Timothy 5 verse 8, responsibility sa pamilya. At sa Timothy 3 verse 4 to 5, household muna bago ang church. Amen. Kaya ito po ang sinasabi ng Biblia. Isa pa, God always first. Hindi family first, hindi ministry first, God first. Amen. Kapag si Lord ang una, hindi ka mawawala sa balance. Kapag si Lord ang nawala sa center, kahit anong piliin mo, magkakaproblema. In Luke 14 verse 26, si Jesus ang pinakamataas. In Genesis 22, si Abraham sumunod kahit mahirap. Di po ba? Amen. Kaya, family also is your first assignment. Bago ka tinawag sa public ministry, may private ministry ka na. Ang asawa mo, hindi mo audience. Partner mo yan. Ang mga anak mo, hindi distraction. Responsibility mo yan. Hindi mo pwedeng i-neglect ang bahay para lang magmukhang faithful sa labas. Kaya family is your first assignment. Amen. Kaya kailangan hindi lang ikaw ang hindi lang ikaw yung kailangang maligtas. Kailangan mo silang dalhin. Kaya nga sabi niya sa Joshua, me and my household, we will serve the Lord. Kaya dapat ang pamilya sama-samang nagpupuri, nagsasamba sa ating Diyos na buhay. Yan po ang family is your first assignment. Number 5 po, ministry is your obedience. May mga pagkakataon na ang tawag ng Diyos humihingi ng sakripisyo. May oras na kailangan mong sumunod kahit hindi komportable. Ang discipleship, iniwan ang lahat ay para sumunod. Hindi dahil hindi nila mahal ang pamilya, kundi dahil mas mahal nila ang Diyos. Amen. In Matthew 4 verse 18-22, yung mga alagad ni Jesus na sumunod sa kanya, di ba? Iniwan ang pamilya, iniwan ang kabuhayan. Yan po ang ministry is your obedience. Kailangan po talaga may sakripisyo. Number 6, delikado kapag wala si Kristo sa gitna. Amen. May mga taong active sa church pero wasak ang pamilya. Focus sa pamilya pero walang obedience kay God. Parihong mali kapag wala si Kristo sa center. Hindi balance ang problema. Priority ang problema. Number 7, si Jesus ang perfect example. Si Jesus busy sa ministry, pero hindi niya pinabayaan ang mga mahal niya. John 19,
In John 19 verse 26-27, 'di ba inalagaan niya ang kanyang ina? Hindi niya hinayaang pigilan siya ng family sa kanyang misyon. Amen. Kaya dapat suportahan natin ang ating mga pamilya, ang ating mga kapatid, kung saan ang kanilang nais na kung gusto nilang magmisyon, kung gusto nilang humayo na ipabalita ang ating salita ng Diyos. Amen. Kaya ang tanong ay hindi family first ba o ministry first? Ang tunay na tanong ay, si Lord ba ang first sa buhay mo? Si Lord ba ang first sa buhay ko? Kapag si Lord ang una, mamahalin mo ang pamilya mo ng tama. Maglilingkod ka sa ministry ng tama. Hindi mo isasakripisyo ang isa para sa iba, para sa isa. Everyday may choice ka. Everyday may choose ka na unahin si God o sarili mo. Sundin ang tawag o maghanap ng excuse. May choose ka na ayusin ang priority o magulo ang buhay. May choose ka din na ayusin ang napiliin mong unahin ng Diyos o hindi, di ba? Amen? Kaya mga kapatid, piliin mong unahin ng Diyos dahil kapag siya ang inuna mo, lahat ng iba ay aayos sa tamang lugar. Sabi nga po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Amen. Kaya kapag inuna natin ang Panginoon, amen, ang lahat ay magiging maayos. Pamilya natin, trabaho natin, ano man yung gusto natin na mangyari, susunod na po yan. It will follow. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ito ay paalala muli, ito ay ipaalala, hindi lamang simpleng tanong ito, kung ano ang dapat nating unahin sa ating buhay. Amen. Kaya paglingkuran natin ang ating Panginoon. Amen. God first, things first. Amen. To God be all the glory. Amen. Praise God. Yun po ang ating mensahe sa gabing ito. Praise the Lord. Hallelujah. To God be all the glory.